Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mula sa underground match ay lumipat ang eksena sa bahay ni Vice Mayor Zhang kung saan nagtipon sina Chen Fan, Master Wu, at ang mga boss. Tinanong ni Chen Fan si Master Wu kung totoo ba ang sinasabi nito, at sumagot naman si Master Wu na kung mayroon mang kahit na isang kasinungalingan sa mga sinabi niya ay sinusumpa niya rong mawawasak ang kanyang katawan at kaluluwa. Talaga rong mayroong Yin Dragon Pond sa kanyang sect, though ito ay sparse, ang tanging alam niya lang daw ay ito ay punong-puno ng Yin energy. Maaari daw itong magamit upang panatilihin ang mga multo, ganun pa man hindi niya alam kung ano pa ang ibang mga functions nito. Kung ganun hahayaan kitang mabuhay, tugon naman ni Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay ang eksaktong kailangan niya para sa Great Array of Mount Yun. Tinanong niya si Master Wu kung ang sect ba nito ay nasa Dongdu City ng Zhongzhou Province. Oo, tugon naman ni Master Wu. Well, sambit naman ni Chen Fan, the sooner the better. Ngunit una uuwi muna siya sa Chuzhou, hindi na nito kailangang sumama pa sa kanya, si Zhou Tianhao na lang daw ang maghahatid sa kanya doon. Sa sumunod na gabi ay lumipat ang eksena sa Yanwu Mountain ng Chuzhou kung saan makikita ang pagdating ni Ranran. Nagtanong siya kung bakit siya pinapunta rito ni Chen Fan, at sumagot naman ang ating bida na aalis muna siya saglit sa Chuzhou, pakipaliwanag na lang daw ito ni Ranran kay Ontang para sa kanya. Ano, aalis ka? Saan ka pupunta? Gaano katagal? O sisa naman ni Ranran. Sumagot si Chen Fan na pupunta siya sa Zhongzhou Province, baka abutin siya ng mga 3 o mga 4 na buwan doon. Nagtanong si Ranran kung ano ang gagawin nito doon ng ganoon katagal, mag-aaral daw ba ito doon? Kung magpapatuloy daw ito sa pagiging ganito hindi ito makakapasok sa magandang university, kaya paano pa raw ito magiging deserving kay Fei Fei? At isa pa, hindi raw ba't ito ay kinahuhumalingan ni Miss Wei? Chen Fan, maaari daw bang manatili na lang ito rito pakiusap? Ngunit iniabot lang ni Chen Fan ang susi ng kanyang villa. Maaari dong dalhin ni Ranran si Ontang doon sa mountaintop at manatili doon ng mga ilang araw kung may oras sila. Dalhin niya raw doon si Ontang upang makita nito ang karagatan ng ulap at umalis na ang ating bida. Chen Fan, wag kang umalis, sigaw naman ni Ranran at paulit-ulit na isinigaw ang pangalan ni Chen Fan, ganun pa man hindi na lumingon pa ang ating bida. Sumigaw si Ranran na magpahanggang ngayon nagyayabang pa rin ito, tumingin siya sa susi, nagyayabang lang ito upang iligtas ang mukha niya sa kahihiyan, hindi raw ba? Kung pupunta siya doon at titingnan ito, malalaman niya kung totoo ba ang sinasabi nito o hindi. Well, di bale. Ang isang ugly duckling daw ay nagiging white swan lang dahil ito ay isa ng swan sa simula pa lang. Tumungo si Chen Fan sa isang kotse, at sa loob ay nagtanong si Master Wu kung didiretso na ba sila sa Dongdo. Hindi tugon naman ni Chen Fan, may pupuntahan raw siya bago yon at lumipat ang eksena sa Jinglang City, sa harap ng gate ng School of Foreign Languages, kung saan pinagmamasdan ni Chen Fan ang isang babae. May pumara na kotse sa harap nito ngunit tinanggihan niya ito, at sumakay sa sumunod na kotse. Nagtanong si Master Wu kung susundan ba nila ito, at sumagot naman si Chen Fan na hindi na kailangan, satisfied na raw siya na makita lang ang mukha nito at sinabihan si Master Wu na umalis na. Sumakay siya sa kotse at napasabi sa kanyang isip na hinintay niya ang pagkakataong ito sa loob ng 500 taon, mayroon siyang sapat na pasensya upang maghintay. Sa susunod na magkikita sila, ipinapangako niya rong mayroon na siyang absolute power na sapat upang protektahan ito. Bumalik siya rito makalipas ang 500 taon, upang sa muli ay masilayan ang pagmumukha nito. Lumipat ang eksena sa border ng Zhongzhou Province, at sa loob ng bus ay sinabi ni Shu kay Master Wu na takot daw si Vice Mayor Zhang. Si Master Chen ay napaka-great, sambit ni Master Wu, at napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na gusto niya rong mag-sightseeing sa daan patungong Yin Dragon Pond, kaya nagrente siya ng bus upang tumungo doon ng dahan-dahan, ganun pa man hindi niya raw inaasahan na magpupumilit na sumama si Shu. Nag-flashback ang isang eksena kung saan binigyan ng 2 choices ni Chen Fan si Shu, una, maaari niya rong bayaran ang pag-aaral nito, at pangalawa ay maaari niya raw itong matulungang makahanap ng trabaho.
Sinabi ni Mr. Shu na pumunta ito sa kanyang company, bibigyan niya raw ito ng middle-level position sa simula pa lang, at ito ang magpapasya patungkol sa kanyang sahod. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Shu, nagmakaawa, nakiusap kay Chen Fan na siya'y hayaang manatili sa tabi nito. Napahawak sa kanyang noo si Chen Fan, siya raw ay isa lamang high school student, ano naman daw ang gagawin nito sa tabi niya, nagsuot ng sash si Shu, at isinigaw na siya na raw ang bahala sa mga gawaing bahay. Sa kasalukuyan ay binigyan ng isang basong tubig ni Shu ang ating bida, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang magkaroon ng ganitong babaeng mag-aalaga sa kanya, ito raw ay convenient. Wu Shanhe sambit niya, sabihin daw nito sa kanya ang lahat ng nalalaman nito patungkol sa Yin Dragon Pond, nag-alangan si Master Wu, ngunit pinilit siyang magsalita ni Chen Fan. Kung talaga rong nasa mga kamay nito ang Yin Dragon Pond, dapat at least nakatuntong na raw ito sa stage ng profound opening at hindi na stuck sa middle stage ng foundation establishment. Pakiusap hayaan mo akong magpaliwanag sambit naman ni Master Wu at ganoon na nga ang kanyang ginawa. Actually ang ancestor daw ng kanilang ghost clan ay isang grave robber na aksidenteng natagpuan ng isang ancient tomb mula sa Tang Dynasty. Aksidente nitong natagpuan doon ang isang book of cultivation, at mula noon ay inilagak na nito ang kanyang buong puso sa cultivation, at doon na nagsimula ang kanilang ghost clan. Ang Yin Dragon Pond ay isa ring sekretong lugar na natagpuan nito, at naniwala ito na maaari siyang maka-breakthrough at maging Taoist sa tulong ng lugar na iyon. Ganun pa man hindi raw nito inaasahang mayroon palang halimaw na nakatira sa pond na iyon. Isang halimaw pangingilabot na sambit naman ni Shu, idinagdag ni Master Wu na ang halimaw ay kahawig ng isang ahas at dragon ngunit ito ay hindi kabilang sa mga nabanggit, ito ay napaka-makapangyarihan at bumubuga ng yin at evil energy. Ang kanyang ancestral master ay walang panama sa nilalang na yun, kaya ito ay lubhang nasugatan at namatay din pagkatapos ng laban, at sa kabutihang palad ang halimaw ay nanatili lang sa pond. Minsan siya at ang kanyang dalawang senior brothers ay tumungo doon upang i-explore ang pond at tingnan kung buhay pa ba ang halimaw, ngunit ang natagpuan lang nila doon ay ilang mga stones. Great Master Chen hindi niya raw sinasadyang magsinungaling, ngunit natatakot daw siya na hindi ito maniniwala sa kanya kung sasabihin niya ang patungkol sa kwentong ito. Sinabi naman ni Shu na malamang daan-daang taon na raw ang edad ng halimaw na yun kung buhay pa rin ito hanggang ngayon, no way raw na maaari itong mabuhay ng ganoon katagal. Ngunit sumagot si Chen Fan na iyon ay hindi isang dragon kundi isang yin snake. Dahil ang tunay na dragon ay mayroong kakayahang mag-summon ng hangin at ulan, at lumipad sa kaulapan lampas sa kalangitan. Napatanong naman si Master Wu kung papaano nalaman ni Chen Fan ang patungkol dito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na syempre at idinagdag na interesting daw na natatakot ito ng ganito sa napakaliit lang na yin snake na yun at idinagdag sa kanyang isip na ngunit sa ngayon siya ay nasa middle stage pa lang ng foundation establishment, kaya magiging mahirap daw para sa kanya na idil ang yin snake na yun. Sa ngayon ay mayroon siyang dalawang choices, maaari siyang pumasok sa middle stage at gumamit ng immortal arts, o kaya naman magdagdag ng powerful charm sa Chalcedony. Tinanong niya si Master Wu kung mayroon bang lugar na suitable para sa cultivation na malapit dito, at mas maigi raw kung ito ay malapit lang sa isang lugar na kung saan maaari silang makabili ng ilang mga cultivation materials. Sinabi ni Master Wu na ang pinakamalaking gathering place para sa mga tradisyonal na mga Chinese medicinal materials dito sa Zhongzhou ay sa Juding City. Ito raw ay hindi malayo mula rito. O iyon ang isa sa 4 great medicine cities ng Huaxi, hindi ba sambit ni Chen Fan, o tugon naman ni Master Wu. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kung mayroon siyang sapat na medicine hindi lang sa ma-improve niya ang kanyang cultivation sa mas mataas na level, makakapag-refine din siya ng mga magic arts gamit ang mga ito. Good sambit niya sige tumungo daw sila doon sa Juding City. Pagdating nila sa Juding City ay napasabi si Shu na napakatapang daw ng amoy ng traditional Chinese medicine kahit na nandito pa sila sa kalye. Nagtanong si Master Wu kung anong uri ng mga materials ang gustong bilhin ni Chen Fan. Sumagot si Chen Fan na hindi na mahalaga kung ano, at idinagdag sa kanyang isip na hindi niya kailangan ng function, ang kailangan niya lang ay spirit energy.
Napasabi naman si Master Wu sa kanyang isip na ang allocation daw para sa traditional Chinese medicine ay napakahalaga, ngunit hindi na siya makikipag-argue pa. Tumakbo siya, kung ganun hahanap sila ng ilang old brands, sumunod daw sila sa kanya. Ilang sandali pa ay napunta sila sa 100 Medicine Pharmacy, at sa loob ay binati sila ng mga staff. Sinabi ni Master Wu na sabihin nito sa kanilang master na lumabas, sabihin ng mga ito doon na nandito si Wu Shanhe, at agad namang sumunod ang mga ito. Umupo sila sa sofa, Great Master Chen maghintay lang daw muna ito saglit sambit ni Master Wu, sinabi ni Shu na napakalaki ng pharmacy na ito, nang biglang mayroong dumating at nagsabing hindi raw siya makapaniwala na pumunta rito ng personal si Great Master Wu. My boss, bakit hindi raw nito sinabi sa kanya ng advance, upang ma-welcome niya ito ng personal kanina. Nakaramdam naman ng pagmamalaki sa sarili si Master Wu dito, siya raw ay isa sa iilang mga Great Masters dito sa Zhongzhou Province, ngunit nag-expire din agad nang bigyan siya ng malamig na tingin ni Chen Fan. Umubo siya, nagsabing ang kanyang brother daw na ito ay gustong bumili ng ilang mga old at precious na mga medicinal materials. Sumagot ang manager na sa totoo lang, kailan lang, mayroon dong isang babae na binili ang lahat ng mga precious medicine sa buong Juding City. Sa ngayon wala na silang mga 50-year-old medicines, lalo na mga 100-year-old na mga medicines. Sino ang gastador na babaeng yun, tanong ni Master Wu, napakwenta si Shu kung magkano ang nagastos ng babaeng yun sa pagbili ng lahat ng medicine, at sumagot naman ang manager na sinasabi rong ang babaeng iyon ay isang lady mula sa isang napakalaking family sa Gang Island, at bukod dun wala na raw siyang ibang alam. Great tugon ni Master Wu, ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Chen Fan, agad niyang nilapitan ang manager at sinabihang so ang ibig sabihin daw ba nito wala ng kahit na isang piraso ng old medicine sa buong lungsod ng Juding? Sumagot ang manager na mayroon dong isang secret market para sa mga old medicinal materials, sa tingin niya tiyak na mahahanap daw nila doon ang gusto nila. Ang ibig mo bang sabihin yung rumored na underground black market, sambit naman ni Master Wu? Oo, tugon naman ng manager. Ang mga precious medicinal materials daw ay kinukolekta doon ng direkta mula sa mga herb collectors at mga peasants, mayroon din dong ilang mga 100-year-old medicines doon. Ang mga iyon ay hindi papasok sa above-ground market, kundi i-auction nila sa mga merchants at mga milyonaryo, at babayaran ng buyer ang total amount on the spot. Ngunit ang source ng medicine ay hindi malinaw, hindi ba patanong na sambit ni Shu, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi na yun mahalaga. Tinanong ang manager kung kailan magsisimula ang auction, at sumagot ang manager na mamayang alas 7 ng gabi, sa Qinghu Garden. Pagsapit ng gabi sa Qinghu Garden, ay hininga ng invitation ng guard ang tatlo. Hasambit naman ni Master Wu, hindi na raw nila kailangan pa iyon. Sabihin daw nito sa kanyang boss na nandito si Wu Shanhe. Well, sambit ng guard nang biglang mayroong kotseng huminto, bumukas ang pinto, at maririnig ang boses na bumabati kay Great Master Chen, ang akala niya raw ba nasa Jiangbi ito. So pumunta rin pala sa auction si Mr. Hu, tugon ni Master Wu, maaari daw bang dalhin sila nito doon? Great, tugon naman nito, kung ganun hihingi niya raw ang tulong nito. Ang sources ay hindi malinaw, kaya sa tingin niya ang ilan sa mga medicinal materials na nandoon ay fake. Ang host ng organization ay napaka-irresponsible, ngunit ngayong nandito raw si Great Master Wu, tiyak na wala na rong magtatangkang magbenta ng peke doon at tumawa siya. Sinabi ni Shu kay Chen Fan na napaka-prestigious daw pala ni Master Wu dito, sumagot si Chen Fan na iyon ay good, malaking tulong daw ito sa kanila. Maya-maya pa ay mayroon pang ibang dumating bumati kay Master Wu, binati rin ni Master Wu ang mga ito. Nang biglang maririnig ang isang boses na patanong na nagsabing anong uri ng Great Master ito, sa totoo lang ito raw ay walang silbi at nagmamarunong lang. Napalingon naman si Master Wu at napatanong kung sino yung nagsabing nagmamarunong lang siya, at bumungad sa kanya ang babaeng itong mayroong kasamang ilang mga guards. Sinabi ni Mr. Hu na ito ay ang lady ng Zing family ng Gang Island, binili raw nito ang lahat ng mga old material sa buong Juding City. So siya yon, sambit naman ni Shu at nagtanong kung bakit. Sumagot si Mr. Hu na sinasabi rong ang grandfather nito ay sobrang tanda na upang mabuhay pa ng matagal,
kaya kailangan daw nito ng divine medicine upang maprolong pa ang kanyang buhay. Zing family ng Gang Island sambit naman ni Master Wu sa kanyang isip, ayaw niya rong masangkot sa mga ito. Dumaan sa harap nila si Lady Zing, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang grandfather ng babaeng ito ay lagpas 100 taong gulang na at nagdurusa mula sa complete organ failure, ito raw ay ang nature ng buhay. Sa kasamaang palad hindi siya makahanap ng mga magic herbs na kakailanganin sa pag-refine ng mga malalaking spirit-enhancing pills, makukuhanan niya raw sana ng malaking pera ang Zing family. Sinabi ni Master Wu na tumungo na sila, at lumipat ang eksena sa auction room kung saan inilabas ng host ang 130 taong gulang na ginseng root, ito raw ay mayroong bigat na 127 grams, at ang starting price ay 5 milyon. Ngunit, nanlaki ang mata ng ibang mga buyers nang magbid na agad ng 17 milyon si Lady Zing sa simula pa lang. Makalipas ang ilang sandali ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na tanging Polygonum multiflorem lang ang nakuha niya, halos binili na raw ng babaeng ito ang lahat. Maya-maya pa ay sinabi ng host na ngayon ay masusubukan daw ng item na ito ang kanilang eyesight, binuksan ng box, napatanong ang ibang mga buyers kung ano ito ngayon lang daw sila nakakita ng ganito, ito rin daw ba ay isang uri ng traditional Chinese medicine. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, at nagtanong naman si Master Wu kung alam daw ba ni Great Master Chen kung ano ang bagay na ito. Sumagot si Chen Fan na hindi ngunit ito raw ay napakayaman sa spirit energy. Ang spirit energy na mayroon ito ay 10 beses na mas makapal kumpara doon sa ancient ginseng kanina. Halos maituturing na raw ito na magic herb, maaari daw itong tawagin na half magic herb na siya namang ipinagtaka ni Shu half magic medicine. At idinagdag ni Chen Fan na ang tinatawag na magic herb ay ang anumang uri ng halaman na mayroong spirit density na naabot na o lumagpas na sa certain standard. Maging ito man ay isang piraso ng precious medicine o dahon ng damo, maaari daw itong tawaging magic herb hanggat mayroon lang itong sapat na spirit energy. Tanging mula sa mga magic herbs lang makaka-refine ng mga tunay na magic drugs. Ang isang ordinary herbs ay nangangailangan ng at least 1,000 taon bago maging isang ganap na magic herb. At ang half magic herb na ito raw ay mayroong edad na at least 100 taon. Idinagdag pa ni Chen Fan na ang tuyong sanga na ito ay maaaring magamit sa pag-refine ng ilang mga simpleng magic drugs. Nagtanong si Master Wu kung kukunin ba nila ito, syempre tugon naman ni Chen Fan. Yes, sambit naman ni Master Wu, refine ng magic drugs. Gusto niya rong makita kung paano mag-refine ng magic drugs. Sinabi ng host na ang starting price ng unknown medicine na ito ay 5 milyon. 5 milyon grabe napakamahal sambit ng ibang mga buyer ni hindi nga raw nila alam kung ano ito. Nag-raise ng 5.5 milyon si Master Wu. Nagtanong ang host kung ihahampas niya na raw ba ang maso after all si Master Wu daw itong nagbid wala siyang balak na magtangkang i-offend ito. Nang biglang may nag-raise sa 10 milyon, itinaas naman ito ni Master Wu sa 11 milyon, ngunit itinaas pa ito ni Lady Zing sa 20 milyon na siya namang ikinagulat ng ibang mga buyer. Napatanong ang isa kung ano ang ginagawa nito, nagdagdag daw ito ng 10 milyon kahit na yung isa ay 1 milyon lang ang idinagdag, determinado itong manalo sambit naman ng isa. O no saad ni Master Wu wala na raw siyang sapat na pera, dumugtong naman si Chen Fan na naubos na rin daw ang pera niya sa pagbili ng mga materials para sa Great Array of Mount Yun, kaunti na lang ang mayroon siya ngayon, at sinabi niya kay Master Wu na kapag lumagpas ito sa 30 milyon ibigay na lang nila ito. Nagbid ng 21 milyon si Master Wu ngunit itinaas ito agad ni Lady Zing sa 30 milyon. Nagkatinginan sila, at wala nang nagawa si Master Wu kundi ang maupo na lang. Great Master Chen sambit niya mukhang sinasadya raw talaga silang kalabanan ng babaeng ito ano raw ba kaya kung, ngunit sumabat si Chen Fan na di bale na. Ito raw ay isa lang namang half magic herb hindi ganoon ka-urgent. Mas curious daw siya kung bakit napaka-active ng babaeng ito. Mayroon daw ba kayang iba rito na nakakakilala sa herb na ito? Habang sambit naman ni Lady Zing, ang lakas naman daw ng loob nitong magtangkang makipag-compete sa kanilang Zing family. Ibinigay ng isang staff ang item kay Lady Zing, Mr. Shi sambit nito, ito na raw ba yung tinatawag nitong divine medicine? Tiningnan ni Mr. Shi ang item, what a pity sambit niya,
ang piraso daw ng Chenzongzi na ito ay malayo pa sa pagiging isang tunay na divine medicine, kung ito raw ay kinolekta 100 taon pa mula ngayon, ito raw sana ay magiging isang divine medicine na kayang bumuhay ng patay. So hindi ito divine herb, tugon naman ni Lady Zing. Ano na raw ba ang gagawin nila ngayon? At most mga 3 buwan na lang daw ang itatagal ng kanyang grandfather, at ang iba nilang mga kamag-anak ay nagbibigay na ng mapag-imbot na tingin sa kanilang mga property. Huwag kang mag-alala, tugon naman ni Mr. Shi, may alam daw siyang lugar kung saan mayroong divine herb. Saan, tanong ni Lady Zing? Sumagot si Mr. Shi na ito raw ay nakatala sa kanyang sect book, na ang founder ng kanilang sect ay minsan nang nakahanap ng halaman na immature divine sa isang malalim na pond. Itinala niya ito sa libro bago umalis, at umasang mahahanap ito ng kanyang descendants. Talaga, tugon naman ni Lady Zing, kung ganoon pumunta raw sila doon ngayon. Lumingon si Mr. Shi kay Master Wu, at nagsabing ito raw ang maglilid sa kanila sa daan. Paglabas nila ay nabalot ng disappointment si Chen Fan dahil halos wala siyang matinong item na nakuha. Sinabi ni Master Wu na talagang ang Zing family ay napaka-rash at ignorant. Si Great Master Chen daw ay balot ng kabutihan kung patatawarin niya ang mga yon. Nang biglang may dumating at nagtanong kung sino ang napaka-rush at ignorant, ikaw, patanong na saad naman ni Master Wu. Ang Zing family daw nito ay napaka-powerful, ayaw niyang makipag-mess sa kanila. Maaari niya raw silang iwasan, ngunit sinabi lang ni Lady Zhang na ito ay si Wu Shanhe mula sa Ghost Clan ng Dongdo City ng Zhongzhou. Hindi raw ba na siya namang ipinagtaka ni Master Wu, mukhang inimbestigahan daw siya nito. Ano raw ba ang kailangan nito sa kanya? Sumagot si Lady Zing na gusto niya itong i-hire upang hanapin ang isang lugar para sa kanya. Ito raw ay nasa lugar na malapit sa Dongdo. Isang lugar, ito ba ay isang libingan, patanong na sambit naman ni Mr. Wu. Nang biglang sumulpat si Mr. Shi at nagsabing iyon daw ay hindi isang bagay na dapat ipag-alala nito. Uy Mr. Shi, sambit naman ni Master Wu, ito ay isang feng shui master mula sa Gang Island, hindi raw ba? Ito raw ba ay mas mahusay pa kaysa sa kay Great Master Jojo Ji daw? Mr. Shi, sambit ni Lady Zing, at sinabi naman ni Mr. Shi kay Master Wu na ito na raw mismo ang humusga. Nag-release ng internal energy si Mr. Shi, good, sambit ni Master Wu, at nag-release din ng internal energy. Nagsukatan sila saglit ng lakas, at nagtanong si Mr. Shi kung ano na raw ba sa tingin nito ngayon, naiintindihan na raw ba nito kung ano ang kanyang kakayahan. Natalo ako, sambit ni Master Wu, at tinanong niya si Master Shi kung anong lugar ang sinusubukan nilang hanapin. Sumagot si Mr. Shi na mayroon dong isang malalim na lawa sa kabundukan ng suburb ng Dongdo. Ang tubig doon ay nakakapanigas sa lamig buong taon, ang area na mayroon ito ay nasa libo-libong square yards. Ang tinutukoy mo ba ay ang Yin Dragon Pond, tanong ni Master Wu, gaya ng inaasahan. Alam mo, tugon naman ni Mr. Shi. Siyempre, sambit naman ni Master Wu, iyon daw ay isang sekretong lugar ng kanilang sect. Hindi niya raw, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang tinapik ni Chen Fan at nagtanong kay Mr. Shi kung bakit nila hinahanap ang pond. It's none of your business, tugon naman ni Lady Zing, ilid na lang daw sila ng mga ito doon at babayaran niya sila pagkatapos. Ganun pa man, umiling lang si Chen Fan at nagsabing hindi nila kailangan ng pera, ang gusto niya raw ay ang withered branch. Ano, sigaw naman ni Lady Zing, iyon daw ay nagkakahalaga ng 30 milyon. Ngunit biglang sinabi ni Mr. Shi na deal, sinubukang umalma ni Lady Zing, ngunit sinabi ni Mr. Shi na ayos lang yon. Ibinigay niya kay Chen Fan ang kahon. Well, sambit naman ng ating bida, kung ganun pumunta raw sila doon sa susunod na linggo. Okay, sambit naman ni Mr. Shi, umismid si Lady Zing, at umalis na sila. Ilang sandali pa ay tinanong ni Master Wu si Chen Fan kung bakit ito pumayag. Ang cultivation daw ng Mr. Shi na yon ay napakataas. Ito raw ay mas malakas pa sa kanya, natatakot daw siya na baka hindi umayon sa kanila ang mga bagay-bagay doon. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na mayroong yin snake na nagbabantay sa lawa, at nagkataon daw na kailangan nila ng pathfinder. Besides, nakuha na nila ang half-magic herb na ito, 2 birds in 1 stone. Brilliant, sambit naman ni Master Wu, at inutusan ni Chen Fan si Shu na magrenta ng isang secluded na villa. Magpo-proceed daw siya sa kanyang closed-door cultivation sa susunod na 7 araw.
Ilang sandali pa ay nakahanap na si Shu ng villa, mapapansin ang mga guard sa labas. At sa loob naman ay sinabi ni Master Wu na grabe nagpadala pa raw talaga ang babaeng yun ng mga guards dito upang bantayan lang sila, iniisip daw ba talaga no natatakbo sila? Nevermind, tugon naman ni Shu, mas maigi nga raw ito dahil nakalibre pa sila ng bodyguard. Makalipas ang ilang araw ay napasabi si Shu na ito na raw ang pang-7 araw ni Great Master Chen sa kanyang closed-door cultivation. Nagtataka raw siya kung ano na ang nangyari. Sa loob naman ng isang silid ay patuloy pa rin si Chen Fan sa kanyang pagko-cultivate. In the meantime, maaari din daw siyang mag-refine ng ilang mga magic drugs. Ang mga spirit condensing pills daw ay ang pinaka-basic na magic drugs. Ang spirit enhancing pills ay nakaka-enhance ng vitality ng isang individual, habang ang spirit condensing pills naman ay mayroong kakayahang mag-supply ng true essence at spirit energy. Naka-refine na siya ng spirit condensing pills, at idinagdag na sa pamamagitan nito, magkakaroon na raw siya ng better chance na maka-breakthrough papunta sa susunod na stage of cultivation. Ilang sandali pa ay lumabas na siya at inutusan si Shu na magdala ng isang pot ng tsaa sa likod. Oo, tugon ni Shu, at napasabi naman si Master Wu na mukhang natapos na raw ito sa kanyang closed-door cultivation. Ilang sandali pa sa labas ay napasabi si Master Wu na ang amoy daw ng tsaa na ito ay napaka-fantastic. Ito raw ay punong-puno ng spirit energy. Of course, tugon naman ni Chen Fan, iyon daw ay dahil sa nilagyan niya ito ng spirit condensing pills. Maya-maya pa ay tinawag niya si Shu, inilapag sa mesa ang baso, at nagsabing ang magiging paglalakbay daw nila patungong Dongdo ay magiging mapanganib. Natatakot daw siya na baka hindi niya ito maprotektahan, kaya mas maigi raw na bumalik na lang ito ngayon. Ano, gulat na sambit naman ni Shu, idinagdag ni Chen Fan na sinabihan niya na raw si Mr. Shu Ao na gumawa ng arrangements para kay Shu, maaari daw itong mag-aral o magtrabaho, ito na raw ang bahala kung ano ang pipiliin niya. Ngunit sumagot lang si Shu na wag siya nitong itulak palayo, hayaan siya nitong sumama. Nagbigay ng na tingin si Chen Fan, may namuong luha sa mga mata ni Shu, napatanong sa kanyang isip kung ito pa rin daw ba ang parehong big brother na tumatapik sa kanyang ulo at nagbibigay sa kanya ng gentle na ngiti doon sa underground match, o ito na ngayon ay isang immortal na ino-overlook ang mundo. Sinabi ni Chen Fan na alam niya kung ano ang iniisip nito, ganun pa man hindi raw ito maaaring mag-cultivate ng Taoism ng walang utmost sincerity. Napaluhod si Shu, at idinagdag ni Chen Fan na ang Taoism ay hindi itinuturo ng ganoon lang kadali. Nagtanong si Shu kung talaga bang hindi ganoon kadaling may pasa sa iba ang Tao, at idinagdag sa kanyang isip na mula raw nang mamit niya si Chen Fan, siya ay naging eager na makontrol din ang ganoong kapangyarihan. Though ang oportunidad na makatanggap siya ng libreng edukasyon o kaya naman magkaroon ng trabaho ay maganda, ngunit iyon daw ay maaaring mawala sa kanya anumang oras dahil ang mga ito ay pareho lang na ibinigay sa kanya ng ibang tao. Ganun pa man kung magkakaroon siya ng kapangyarihan na katulad ng kay Chen Fan, ano pa raw ba ang bagay na hindi niya kayang gawin? Sinabi ni Chen Fan na kung gusto nitong pasukin ang paglalakbay ng pag-ugali sa pagkamahigpit, hindi lang daw pamamaluktot patungo sa tao ang kakailanganin nito, kakailanganin din ito ng swerte. Dahil kung ang tao ay ipapasa sa iba ng basta-basta lang, ang mundo ay mahuhulog sa matinding kawalan ng ayos, maaari daw nitong tanungin si Master Wu patungkol dito. Great Master Wu, sambit ni Shu, at sinabi naman ni Master Wu na kung gusto nitong bagtasin ang landas ng Tao, kailangan daw muna nitong tanungin ang Master kung papayag ba ito o hindi. Sa pangkabuuang paglalahad, ang isang naghahangad na maging mag-aaral ay kailangang magwali sa paligid, magbuhos ng tsaa, at pagsilbihan ang Master. Bawat bahagi ay nangangailangan ng tigda 2 taon, kailangan nitong pagsilbihan ang Master sa loob ng 6 na taon, bago ito turuan ng Master ng basic martial arts skills. Ang mag-aaral na mabibigo sa ABCs ay palalayasin, at ang naghahangad na maging mag-aaral na mayroong parehong katalinuhan at pagsusumikap ay ang siyang kikilalanan ng Master na kanyang opisyal na mag-aaral. Maging siya raw ay sinubukan ng kanyang Master noon sa loob ng buong 10 taon, at nung naging kumbinsido na itong talagang desidido siyang bagtasin ang landas ng Tao, doon pa lang ito nagpas siyang ipasa sa kanya ang magic arts. Kung ang kanyang Master daw na isa lamang insignificant na Taoist priest ay inabot ng 10 taon bago siya kilalanin nito,
Paano pa raw ba kaya si Great Master Chen na ang pinapractice ay ang magic arts of immortals which is napaka-great at mayroong napakatinding mystical powers? Paano naman daw magiging posible na basta-basta na lang itong ipasa ni Great Master Chen sa kanya? Great Master Chen pagmamakaawa naman ni Shu, hanggat pumayag lang daw ito na papasahan siya nito ng kung fu, pagsisilbihan niya raw ito sa loob ng 10 taon kahit pa 20 taon. Tumayo kasambit naman ni Chen Fan, mayroon daw siyang ibang bagay na maipapasa rito ngunit magmula ngayon, ang buhay nito ay nasa kanyang mga kamay na. Kapag ito raw ay nagkaroon ng kahit na kutitap man lang ng pagkakanulo, aakyat siya sa langit at bababa sa impyerno upang habulin lang ito at kitilin. Yes Master, tugon ni Shu ngunit sinabi ni Chen Fan na wag siya nitong tawaging Master, mag-aaral niya lang ito sa pangalan, kaya hindi ito qualified na tawagin siyang Master. Napasabi si Shu sa kanyang isip na sa ngayon marahil ay hindi pa siya qualified na tawagin itong Master, ganun pa man siya ay magsusumikap ng husto upang balang araw, kikilalanan na siya nito bilang mag-aaral. Congratulations Great Master Chen, sambit naman ni Master Wu, ang napili daw nito ay isang mabuting apprentice. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na malayo pa ang babagtasin ni Shu. Sa ngayon ay tuturuan niya na lang daw muna ito ng ilang pinaka-simpleng approach sa pinaka-basic na foundation ng Kung Fu of the Immortal Master of Apex Martial Arts. At kung talagang ito ay talented at magagawang makatawid sa Spirit Sea sa sarili niyang paraan, i-consider niya raw na tanggapin ito bilang kanyang formally acknowledged apprentice. Nagbuhos siya ng tsaa at nagsabing maaari na itong matulog pagkatapos niya itong inumin. Aalis sila bukas. Okay, tugon naman ni Shu at ininom ang tsaa. Mayroong na-trigger na siwang ng liwanag kay Shu, sinabi ni Master Wu na ang katawan nito ngayon ay na-built up na parabang na-reborn. Thank you Master Chen, sambit naman ni Shu. Sinabi naman ni Chen Fan kay Master Wu na kung masettle daw nito ang patungkol sa Yin Dragon Pond, maaari din daw nitong mainom ang parehong tsaa, at i-consider niya rin daw na pasahan ito ng magic arts. Lumuhad naman agad si Master Wu nang marinig ito at nagpasalamat. Great Master Chen, salamat daw sa gabay nito, mamanage niya raw ng maayos ang affair bukas. Kinabukasan ay naglakad sila patungo sa isang kotse, sinabi ni Lady Zing na hindi naman daw siguro nito binabalak na, isasama daw ba nila ang dalawang batang ito doon, alam niya raw na mayroon itong ability, ngunit ang dalawang ito raw ay mukhang mga ordinaryong tao lang, hindi raw ba? Sinabi ni Master Wu na ito raw ay si Chen Fan, ang kanyang younger brother, ito ay nakatira malapit sa Yin Dragon Pond, kaya napaka-familiar daw nito doon. Talaga ba, tugon naman ni Lady Zing, tinanong si Chen Fan kung sa bundok ba ito nakatira, nagulat din si Mr. Shi dito, kung ganun dalhin na lang daw nila ang dalawang ito at umalis na. Tumungo sila sa kabilang kotse, napatingin si Mr. Shi kay Shu at napasabi sa kanyang isip na nung nakaraang linggo ito raw ay napakahina, ngunit ngayon mukhang naging napakatalino na raw nito. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Dongdo, lumapit si Lady Zing kay Chen Fan at nagsabing nakarating na sila sa Dongdo, maaari na raw nitong sabihin sa kanila ngayon ang espesipikong lokasyon ng Yin Dragon Pond. Kalmado namang sumagot si Chen Fan. Ito raw ay nasa Double Dragon Town, sa Qi Mountain County. Sambit naman ni Lady Zing sa kanyang isip, ito raw ay napaka-show off. Ngunit pagkatapos daw na mahanap nila ang Yin Dragon Pond at ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa Double Dragon Town. Lady Zing, welcome sa Double Dragon Town, bungad ng Town Mayor. Nagpasalamat si Lady Zing. Sinabi ng Mayor na narinig niya raw na hinahanap nila ang spring water ng Deep Pond sa kabundukan, kaya ipinatawag niya raw agad ang taong ito. Sinabi ng isang matanda na tawagin nila siyang Big Chu, siya raw ay isang old hunter. Nagtanong siya kung hahanapin ba nila ang Yin Dragon Pond, o alam mo ba ang lugar, tugon ni Lady Zing, at sumagot naman si Big Chu na oo alam niya ngunit hindi raw sila maaaring pumunta doon. Ang teachings daw ng kanyang ancestor ay nagsasabing wag silang pumunta doon, anong ibig mong sabihin, tanong ni Lady Zing. Sumagot si Big Chu na walang damong tumutubo sa paligid ng pond, at besides ang spring water daw na naroon ay napakalamig na maaaring ikamatay ng sino mang magtangkang inumin ito, at higit sa lahat, mayroon dong halimaw na nakatira doon. Sambit naman ng Mayor, sa panahong ito at sa edad nito naniniwala pa rin ito sa halimaw,
Big Chu, kailangan pa raw ba nito ang foundations ng bahay para sa kanyang anak? Town Mayor sambit naman ni Big Chu talaga wrong. Sinabi naman ni Mr. Shi na ang lugar na binanggit nito ay kahawig sa itinala ng kanyang master, malamang naroon daw ang hinahanap nila. Ngayong alam na nila ang espesipikong lokasyon ng Yin Dragon Pond, pumunta na raw sila agad doon. Okay, tugon ni Lady Zing, at tumungo na nga sila. Mr. Chen sambit naman ni Master Wu ngayong nakahanap na raw ang mga ito ng tao na maglilid sa kanila patungo doon, bakit isinama pa rin daw sila ng mga ito? Sumagot si Chen Fan na iyon daw ay dahil sa hindi naniniwala sa kanya ang Zing family. Nagsasalita siya gamit ang Jiangbei accent, ngunit sinabi ni Master Wu sa mga ito na siya ay nagmula sa kabundukan ng Dongdo. Kaya kung ito raw ay kabilang sa Zing family, maniniwala rin daw ba ito? Well, hindi sambit naman ni Master Wu, ang akala niya raw ang mga tao na mula sa Gang Island ay walang alam patungkol sa differences ng accent. Sinabi ni Chen Fan na gusto silang obserbahan ng mga ito, ngunit ang hindi niya raw maintindihan ay kung bakit hinahanap ng mga ito ang Yin Dragon Pond. Ang kapangyarihan ni Mr. Shi ay mayroong wood property, wala itong koneksyon sa Yin Dragon Pond. Napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung mayroon bang mga treasure sa Yin Dragon Pond, teka lang iyon daw ay posible. Kung ganoon nga kukunin niya ang lahat ng yun. Sinabi ni Mr. Chu na hindi sila maaaring tumuloy doon ngayon, kaya maghanap na lang daw muna sila ng shelter mula sa hangin at magpahinga. Iyon na nga ang ginawa nila, nag-set up ng tent, nag-ihaw, at inimbita ni Lady Zing si Mr. Chu na samamang kumain sa kanila, ngunit hindi nito inimbita ang tatlo. Nagreklamo ang tiyan ni Master Wu, sinabihan si Chen Fan na napakasama raw ng mga yun, napatingin si Shu kay Lady Zing, si Chen Fan, at umupo. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na although ang simple trick na ito ay disgusting, sa kasalukuyan nilang sitwasyon ito raw ay napaka-useful. Buti na lang daw na kapag handa na siya, makikita ang dalawang pil sa kanyang palad, at inihagi sa dalawa. Napatanong si Shu sa kanyang isip kung ano ito raw ba ay maaaring kainin, sabay nila itong kinunsam at nakaramdam ng matinding comfort. Master Chen, ito ba ang legendary magic drug? Tanong ni Master Wu, pakiramdam niya raw naging napakalakas na ng katawan niya ngayon, sinabi ni Shu na nakakaramdam siya ng comfort, at hindi na nakakaramdam ng gutom. Okay, tugon naman ni Chen Fan, ngayon maupo raw sila at mag-meditate, at i-practice ang austerities base sa approach na itinuro niya. Sinunod ito ng dalawa, nagsimulang mag-meditate, napatanong si Lady Zing kung ano ang ginagawa ng mga ito, hindi raw ba sila nagugutom, at sinabi naman ng isa na hanggat hindi lang daw nila bigyan ng pagkain ang mga ito sa susunod na 2 araw ay tiyak na magiging maamo na raw ang mga ito kay Lady Zing kahit na gaano pa katigas ang mga ito. Sinabi ni Mr. Shi na mukhang nagpa-practice daw ang mga ito ng kung anong uri ng kung fu, kung maggagather ang mga ito ng energy upang i-practice ang magic art sa kanilang katawan mas lalo lang dong magugutom ang mga ito. Kinabukasan pagkagising ni Lady Zing ay napatingin siya sa tatlo na patuloy pa rin sa kanilang meditation, titingnan niya raw kung hanggang kailan magtatagal ang mga ito. Tumayo na sila, napasabi si Shu na ang kapangyarihan ay kumakalat at gumagalaw sa loob ng kanyang katawan, at nararamdaman niya rong mayroong great power na dumadaloy sa kanyang mga kamay at paa. Napatingin siya kay Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kailangan niya rong gawin ang kanyang best sa pag-practice ng austerities, upang sooner or later siya ay mag-improve at maging qualified na bilang mag-aaral ni Chen Fan. Napasabi naman si Chen Fan sa kanyang isip na sa loob lang ng isang gabing pag-practice ng austerity, ang pag-aaral nito sa internal power ay, at napasabi si Master Wu sa kanyang isip na ang isang gabing pag-practice niya rito ng austerity ay nalampasan na ang ginawa niyang pag-cultivate sa loob ng 3 taon. Talagang deserve daw ni Great Master Chen ang kanyang fame, ang ability nito ay halos equal na sa mga immortals. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at makalipas ang 3 araw, natanaw na nila ang Yin Dragon Pond. Sinabi ni Mr. Chu na hindi na siya magpapatuloy sa pagled sa kanila, at maging sila ay wag na rin dong lumapit pa doon. Ganun pa man agad na nagdash ang grupo ni Lady Zing, sinabi ng isang guard na napakalapit na nila, at idinugtong naman ni Lady Zing na natatanaw na raw nila ito ngayon.
Iyon ang Yin Dragon Pond sambit naman ni Chen Fan, talagang ito raw pala ay isang lugar kung saan naiipon ang mga Yin Chi. Ito rin ay isang banal na lugar para sa wicked priest at halimaw, at maririnig ang boses ni Lady Xing na mayroong pinapalayas. Sambit naman ni Chen Fan at sinabihan ang dalawa na titingnan nila kung ano ang nangyayari doon. Malapit sa pond ay makikita ang dalawang elders, at ilang sandali pa ay napatingin ang mga ito sa direksyon nina Master Wu, Chen Fan at Shu. Old Wu sambit ng isang matanda at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong magdala ng ibang tao rito sa kanilang secret place at suwe ng rules. Master Chen sambit ni Master Wu ang mga ito raw ay kanyang mga brothers na nasa ilalim ng parehong tutorship. Old Wu sigaw niya hindi niya raw dinala ang mga ito rito, ang mga ito raw mismo ang nagdala sa kanilang mga sarili dito. Old Wu sambit ng isa ito pa rin daw ay nagsisinungaling, nakita raw ito ng kanilang mga followers doon sa Dragon Town at idinagdag ng isa na nagled ito ng grupo ng mga tao patungo sa kabundukan, sa tingin daw ba talaga nito hindi nila napansin yun. Sinabi ni Lady Xing na wala siyang pake patungkol sa kanilang personal grievance, umalis daw ang mga ito sa daan ngayon din. Nagtanong si Old Mo kung sino ito paano nito nakilala si Master Wu, at nagpakilala naman si Lady Xing. Siya raw ay si Xing Angqi ng Xing family ng Gang Island, pumunta raw siya rito sa Dongdo upang mag-inspect ng investment. Xing family ng Gang Island patanong na sambit ni Old Mo, at sinabi naman ng isa na wala siyang pake kung ito man ay nagmula sa isang prestigious family o sa mahirap na family, ang lugar daw na ito ay sakop ng kanilang domain. Sinabi ni Lady Xing na siya ay ang eldest daughter ng makapangyarihang Xing family. Ang lakas naman daw ng loob ng mga bumpkins na ito na insultuhan siya. Mayroon daw silang mga baril, ganun pa man ngumiti lang si Old Mo, ano naman daw, sa tingin daw ba talaga nito natatakot sila. Ano sigaw naman ni Lady Xing sinusubukan daw ba siyang takutin ng mga matatandang ito? Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na hindi pa rin daw naiintindihan ni Xing Angqi na siya ngayon ay nasa kanyang deathbed na. Naglabas ng talisman ang isang matanda at sumigaw na itigil na raw nito ang kanyang nonsense. Ngayong nagpumilit ang mga itong pumasok dito sa kanilang secret place, kailangan daw nilang mamatay. Inactivate ng matanda ang talisman na siyang ikinagulantang ng mga guards, napatanong si Lady Xing kung talaga raw bang may alam sa magic arts ang mga matatandang ito. Humingi siya ng tulong kay Mr. Shi, at nakialam na nga si Mr. Shi. Nag-release siya ng internal energy, kailangan daw nilang tumabi ngayon din, dahil kung hindi baka mawala na siya ng pake sa kanilang mortalidad. Napasabi ang isang matanda na katulad nila ito ngunit gusto sila nitong wasakin, sa tingin mo ba talaga natatakot kami tanong naman ni Old Mo. Nagsimula ng mag-cast ng magic arts ang matanda, napa-flinch si Lady Xing, sinabi ni Mr. Shi na napakaliit ng yin chi nito, ang lakas naman daw ng loob nitong maging mayabang. Nagpakawala ng black chi ang matanda ganun pa man nagcast lang ng light chi si Mr. Shi, at dineflect pabalik ang atake ng matanda, tumama sa katawan, tumilapon, at nagapos ng. Napasabi si Old Mo na si Mr. Shi raw ay napakamakapangyarihan, bukod dun, nasa side pa nila si Wu Shanhe. Ano aalis na lang daw ba siya rito, ngunit biglang lumapit si Mr. Shi at nagsabing pumunta raw siya rito upang kumuha ng magic drug para kay Master Xing. Hanggat makuha niya lang ito aalis na sila hindi na sila manggugulo. Ganun pa man kung ayaw nilang pumayag natatakot daw siyang kailangan niyang dispose ang mga ito. Brother ano ang opinyon mo tanong ng matanda, at kumonsulta naman si Master Wu kay Chen Fan. Nag-contemplate si Chen Fan, pasigaw na nagtanong si Mr. Shi kung ano ang desisyon nila, at nagreklamo si Lady Xing. Bakit daw nila hahayaang makaalis ang mga yun? Sa tingin niya raw kakampi ng mga ito ang Chen Fan at Wu Shanhe na yun nang biglang umangat ang tubig, napahingi ng tulong si Lady Xing kay Mr. Shi nang makita niya kung ano ito, bumungad sa kanila ang napakalaking yin snake. Inatake nito si Mr. Shi ngunit nakaiwas ito. Ganun pa man hindi nakaiwas ang isang guard. Napasigaw si Lady Xing, agad na pinurotektahan ng isang guard si Lady Xing pinapunta sa likod, at sinabihan ng ibang mga guards na maglabas ng baril. Pinaputukan nila ang yin snake, ganun pa man hindi niya man lang ito ininda. Napamura ang guard, kung mayroon lang daw sana siyang malaki-laking sandata mapupunit niya raw sana ang malaking uod na ito,
bumunot ng kutsilyo, at umatake. Ganun pa man na stock lang ng 3 pulgada ang kutsilyo sa muscle at kaliskis ng yin snake, napasukan ng dugo, at tumilapon ng tinamaan siya ng buntot nito na siyang naging dahilan upang lumutang-lutang siya ng walang buhay sa pond. Hinila si Lady Zing ng isang guard, umalis na raw sila rito. Evil creature sambit naman ni Mr. Shi at nagcast ng magic arts. Bumuga siya ng energy rekta sa leeg ng yin snake na siyang naging dahilan upang mahulog ang mga kaliskis nito. Well done Mr. Shi, sambit ni Lady Zing. Ganun pa man nagbuga lang ng itim na usok ang yin snake. Napatingin sa likod si Mr. Shi. Nagtanong si Lady Zing kung ano ang gagawin nila. Napasabi si Old Mo na hindi raw ba dapat na nagha-hibernate pa ito ngayon at dapat nagigising lang ito bawat 3 taon, ngunit hindi pa raw ngayon ang panahon. Stupid, sambit naman ni Chen Fan, ang yin snake daw ay natutulog lang dahil sa hindi nito kayang i-endure ang yin chi na nasa ilalim ng malalim na pond, at hindi ito makarefine. Tanging nagagawa lang nitong gawing supernatural power ang yin chi sa kanyang katawan ng unconsciously. Ganun pa man dahil sa paglalaban ng mga ito, na-attract ang gutom na yin snake. Master Chen, gusto mo bang umalis, tanong ni Master Wu, at napasabi naman si Shu na ang nilalang na iyon ay nakakatakot. Aalis, bakit naman tayo aalis, sambit ni Chen Fan, kaya raw sila nandito dahil dito. Ano ang gagawin mo, tanong ni Lady Zing, sumagot si Chen Fan na papatayin ito, baliw ka na, sigaw naman ni Lady Zing. Ngunit ngumisi lang si Chen Fan habang nakaharap sa yin snake, matagal niya na rong hinihintay ang pagkakataon na ito, makikita ang reaksyon ni Lady Zing at ng babaeng guard. Nagtanong si Shu kay Master Wu kung naniniwala daw ba ito na matatalo ni Master Chen ang malaking ahas na yun. Maybe, tugon ni Master Wu, tumingin sa ahas, at mapapansin na nasa ilalim pa pala nito si Mr. Shi. Napasabi si Mr. Shi sa kanyang isip na malamang alam daw ng Ghost Clan na ito ang sekreto ng Yin Pond na ito, ngunit hindi sila nagbigay ng warning, malamang planado raw ng Chen Fan na yun ang lahat ng ito. Lady Zing, sigaw niya, umalis na raw ito ang mga tao raw ng Ghost Clan na ito ay, ngunit hindi niya na natuloy ang susunod niyang sasabihin nang biglang nagbuga na naman ng itim na usok ang yin snake. Mr. Shi, sigaw ni Lady Zing, nire-risk daw ni Mr. Shi ang buhay niya. Napatingin siya sa mata ng yin snake, nakita niya ang reflection ni Chen Fan. Napatanong sa kanyang sarili kung sino ito, naghahanap daw ba ito ng kamatayan. Ang courage lang ay hindi uubra dito, hindi raw mamamatay ang malaking ahas na ito. Humakbang si Chen Fan patungo sa mukha ng yin snake, ito raw ay nagpractice sa loob ng 100 taon, ang kapangyarihan ng katawan nito ay napakalakas at ang wisdom nito ay kasing husay ng mga tao. Ang katawan nito ay balot ng matitigas na kaliskis, ni hindi man lang umubra ang atake nila. Ang katawan nito ay naggagather ng wicked power, kaya ito raw ngayon ay isa ng profound monster. Malas lang at siya ang nakasalubong nito ngayon. Inilabas ni Chen Fan ang kanyang magic item, nag-release ng internal energy, nag-summon ng espada, ano yun, gulat na sambit naman ni Lady Zing. Sumugod si Chen Fan, tumalon sa ere, amazing, sambit ni Mr. Shi. Nagcast ng magic art si Chen Fan, nagsummon ng mga fireball na siyang naging dahilan upang mapasigaw ang yin snake, at nagdive pabalik sa ilalim ng pond. Ganun pa man, nagcast uli ng isa pang teknik si Chen Fan, nag-slash patungo sa pond, na siyang naging dahilan upang mahati ito at maputol ang ulo ng yin snake. Lumutang ang ulo nito, at nag-pose si Chen Fan. Grabe, naglakad ito sa ere at pinatay ang dragon, sambit ng mga elders. Nagtanong ang isa kung tao ba ang isang ito. Of course, tugon naman ni Master Wu, ganun pa man ito rin daw ay isang immortal. Si Master Chen ay si Master Chen, si Master Chen ay amazing, sambit naman ni Shu. Sinabi ni Lady Zing na ito raw pala ay mahusay, bakit hindi nito ni-reveal ang kanyang kapangyarihan kanina. Sinabi ni Chen Fan na ang magic sword ng Apex Martial Arts ay naka-engrave sa Chalcedony, isang instrument na mahirap na i-activate. Inabot daw siya ng 7 araw upang maabot lang ito sa tulong ng mga magic drugs. Naalala niya ang kanyang master, perhaps ang Immortal of Kenching daw ay kayang hatiin sa 2 ang araw gamit lang ang isang espada. Ang buhay na ito ay upang mag-practice ng Dao Fusion at mag-cross sa Calamity. Hindi niya raw alam kung ilang taon na ang lumipas, at nagpasalamat si Mr. Shi kay Chen Fan. Salamat daw sa pagligtas nito sa kanyang buhay.
Tinawag na immortal si Chen Fan, ito raw ay uukit sa kanyang puso, siya ay nagkautang ng gratitude. Nilapitan ni Shu ang ulo ng Yin Snake, napalingon kay Chen Fan, ni kaya raw nitong patayin ang ganito ka nakakatakot na napakalaking ahas, ito raw ay ang kanyang master, at pasigaw na nagtanong si Lady Xing kung bakit hindi ito ginawa ni Chen Fan kanina pa. Kung kanina niya pa ito ginawa hindi raw sana mamamatay ang kanyang bodyguards, responsibility daw nito ang buhay ng mga yon. Sumagot si Shu na ito ay niligtas ni Master Chen ngunit ngayon ito pa ang sisisihin nito, shame on you. Miss Xing sambit naman ni Mr. Shi dapat ito raw ay maging grateful dahil niligtas ito ni Mr. Chen, wag na raw itong magmalabis pa. Lumapit si Chen Fan, tinanong si Lady Xing kung sa tingin daw ba nito mayroon silang anumang uri ng friendship, ano naman daw ang pake nito kung kailan siya gagalaw. Fine sambit naman ni Lady Xing sige kalimutan na lang daw nila yun. At since napatay na nito ang malaking ahas na yun, hayaan na raw siya nitong bumaba doon sa pond at kunin ang mga magic drugs. O at bakit ko naman gagawin yung tanong ni Chen Fan, sa tingin daw ba nito ang lahat ng bagay na nasa Yin Dragon Pond ay pag-aari niya, sinusubukan mo ba akong pigilan patanong na sambit ni Lady Xing? Ang Yin Dragon Pond ay hindi rin ito pag-aari. Ngunit lumingon si Chen Fan sa dalawang elder at nagsabing magmula ngayon pag-aari niya na ang Yin Dragon Pond pumapayag daw ba sila, at agad na sumang-ayon ang dalawa. Bumaling uli si Chen Fan kay Lady Xing, umalis na raw ito rito sa Yin Dragon Pond, hindi ito welcome dito. Na siya namang ikinainis ni Lady Xing. At paano naman daw nito nasabi na sa kanya na ang Yin Dragon Pond na ito hindi raw siya kumbinsido, yang mananag na nga lang Chen Fan, hindi naman daw siguro nito iniisip na mayroon itong magic arts hindi raw ba? Young lady sabat naman ni Mr. Shi ang kinakausap daw nito ay isang immortal na kakapatay lang sa Devil Dragon gamit lang ang kanyang espada. Idinagdag ni Master Wu na kung ipo-provoke pa nito si Master Chen, natatakot daw siya na ang lahat ng mga taong related sa Xing family na nasa Qi Mountain ay mamamatay. Umalis ka na sambit ni Chen Fan, anong sinabi mo tugon ni Lady Xing? Kaya ubos boses na sumigaw si Chen Fan na umalis na ito na siyang naging dahilan upang mapasandal sa lupa si Lady Xing. Yumukod si Mr. Shi, Immortal Chen patawad hindi raw alam ni Lady Xing kung ano ito sana pagpasensyahan niya raw ito, sige aalis na raw sila ngayon din. Aalis na rin sana ang dalawang elders, ngunit patanong na sinabi ni Chen Fan na kung hahayaan niya raw bang umalis ang mga ito. Makalipas ang ilang araw ay bumaba sila sa pond. Binigyan ng pill ni Chen Fan ang dalawa na agad namang kinamsam ng mga ito. Napasabi si Master Wu na pakiramdam niya raw ito ay mas mahina kumpara sa spirit condensing pills na nakonsom niya noon. Idinagdag ni Shu na ngunit pakiramdam niya raw tila nag-aapoy ang kanyang katawan, nararamdaman niya raw na enhance ang kanyang energy. Sinabi ni Chen Fan na ito ay vital essence pill, ito raw ay gawa sa dugo at karne ng Yin Snake, ilang libong mga pills ang nagawa niya mula doon. Bukod pa dun iniwan niya raw ang mata, kaliskis, at spinal cord nito, ang mga iyon daw ay magiging useful sa hinaharap. Nakapag-decide siya na manatili muna sa lugar na ito at mag-cultivate sa loob ng ilang araw. Sinabi niya kay Master Wu na na-appoint niya na raw ito sa soberanya ng Ghost Clan, ito na raw ang bahala sa mga affairs na mangyayari sa labas. Oo tugon ni Master Wu, ikaw naman sambit niya kay Shu nang biglang may nag-report. Si Xing Angqi raw ay bumalik at gusto nitong makita si Master Chen. Mr. Chen sambit ni Lady Xing sa pagkakataong ito hindi raw siya pumunta rito upang makipag-argue. Gusto niya rong makipag-usap dito patungkol sa isang official business. Gusto rong bilhin ng Xing Group ang mga magic drugs ng Yin Dragon Pond. Sumagot si Chen Fan na since gusto nitong pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito, sasabihin niya raw ang totoo, mali ang lugar na napuntahan nito. Ang magic drugs na hinahanap nyo ay, anong sinabi mo sabat ni Lady Xing, at idinagdag ni Chen Fan na malamang ang hinahanap nila ay isang drug na mayroong kakayahang mag-prolong sa buhay ng matanda, ganun pa man ang magic drug na narito sa Yin Dragon Pond ay secluded flower. Maaari lang itong magamit sa pag-gather ng spirit at soul, maaari nitong makip ang isang soul mula sa paglaho, ganun pa man mamamatay ka kung kakainin mo ito ng buhay. Nagtanong si Lady Xing kay Mr. Shi, oo sambit nito,
Ang binanggit lang daw sa kanilang record of instruction ay magic drug, ngunit hindi nito sinabi kung nasaan ito. Malamang nagkamali lang daw siya dahil sa pagiging anxious. Well, sambit ni Lady Zing, since hindi ito ang lugar, aasa na lang daw siya kay Mr. Shi sa hinaharap. Ang nasa isip niya ay dito lang nila sa Yin Dragon Pond mahahanap ang magic drugs na maaaring magprolong ng buhay, wala na raw siyang ibang alam kung saan pa maghahanap. Sinabi ni Chen Fan na ngunit ganun pa man kahit nawala rito sa Yin Dragon Pond ang hinahanap nila, mayroon naman daw siyang pill dito na mayroong kakayahang magprolong ng buhay, at nagtanong naman si Lady Zing kung totoo ba ang sinasabi nito. Inutusan ni Chen Fan si Master Wu na maghanap ng injured na hayop, sinabi ni Master Wu na may nakita raw siyang may sakit na rabbit kanina sa malapit. Ilang sandali pa ay hinuli ito ni Master Wu at pinakonsume ni Chen Fan ng pill. Agad itong naging maliksi na siyang ikinagulat ni Lady Zing, at napatanong kung anong uri ng medicine ang ibinigay ni Chen Fan, anong uri ng gamot ang ganito ka-powerful. Nag-abot si Chen Fan ng isang pill kay Mr. Shi, ito raw ay nagko-cultivate ng wood kung fu, siguro naman pamilyar ito sa mga pills hindi raw ba. Tinanggap ito ni Mr. Shi, inamoy, ito raw ay punong-puno ng puwersa ng buhay, tiyak na ito raw ay isang tunay na magic pill. Hinunsam niya ito, at nagsabing talagang ito raw ay medyo kapaki-pakinabang sa tao. Talaga patanong na sambit ni Lady Zing, at sinabi ni Chen Fan na ito ay isang vital essence pill. Ang isang piraso daw nito ay mayroong kakayahang magprolong ng edad sa 10 araw. Mayroong 100 sa China bottle na ito, kaya nitong iprolong ang buhay ng isang individual hanggang sa 2 taon. Good, sambit ni Lady Zing, kukunin niya raw ito. Sabihin daw nito ang presyo. Ngunit napareact siya nang sinabi ni Chen Fan na 100 milyon, iyon daw ay napakamahal. Ganun pa man, sige bibilhin niya raw ito. Hindi naman makapaniwala rito ang dalawa, si Master Chen ay napaka-amazing, sambit ni Master Wu, nag-refine lang daw ito ng pill at naging napakalaki na ng halaga. Miss Zing, nagkakamali ka, sambit ni Chen Fan, ang ibig niya rong sabihin ay 100 milyon bawat piraso. Mayroong 100 pill dito, kaya 10 bilyon daw lahat-lahat. Nababaliw ka na ba, sigaw ni Lady Zing, ni alam daw ba nito kung ano ang ibig sabihin ng 10 bilyon? Isang bote lang nagkakahalaga na ng 10 bilyon, syempre alam ko kung gaano kalaki ang 10 bilyong yuan, tugon ni Chen Fan. Ngunit ang kanyang drug daw na ito ay nag-iisa lang sa mundo, kung ayaw nitong bilhin ito, umalis na raw ito. Sumusobra ka na, sigaw ni Lady Zing, Mr. Chen, hindi raw nila matatanggap ang presyong ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na syempre bibigyan niya raw ito ng oras na makakuha ng sapat na pera, maaari niya rong kunin na muna ang mga vital essence pills na ito, ganun pa man wag daw siya nitong masyadong paghintayin ng matagal, hindi siya ganoon kapasensyoso at inihagis niya na ang bote patungo kay Lady Zing. Okay, pangising, sambit naman ni Lady Zing. Since ito raw ay napaka-strikto, tatanggapin daw ito ng Zing family. Deal 10 billion, uuwi raw siya upang mag-raise ng pera, hindi niya raw ito paghihintayin ng matagal at umalis na sila. Ilang sandali pa ay nagtanong si Mr. Shi kung talaga raw bang magbibigay ng 10 bilyon si Lady Zing, hindi raw ba dapat na i-discuss muna nila ito pagbalik nila, at sino naman ang nagsabing magbabayad ako, patanong na sagot ni Lady Zing. Huwag mong sabihing iniisip mo na, tugon ni Mr. Shi, at idinugtong ni Lady Zing na bakit wala naman daw silang pinirmahang kontrata, mayroon daw bang abogado doon na nagnonotaryo, wala naman daw, hindi raw ba, walang video, walang proof, walang legal effect. Kaya hindi siya nito madedemanda, at kapag ka nalaman nitong niloko niya ito, ano naman daw ba ang magagawa nito? Though mayroong alam na ilang magic arts ang Chen Fan na yun, kailangan pa rin daw nitong sumunod sa mga rules ng modern society na ito, at makikita ang pag-aalala ni Mr. Shi. Kailangan niya rong hayaan si Lady Zing na gawin ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling paraan, kahit na natatakot siyang ito ay magiging disaster para sa Zing family. Sa kabilang dako naman ay nagtanong si Master Wu kung bakit hinayaan lang ni Chen Fan na dalhin ng babaeng iyon ang mga pills. Dumugtong si Shu na ano raw ba ang gagawin nito kung iyon ay hindi kayang ma-afford ng Zing family at walang maibigay ang mga iyon o kaya naman hindi magbigay. Sumagot si Chen Fan na nangako ito sa kanya,
Kailangan nitong magbayad ng 10 bilyon, kung hindi sila magbabayad, buhay nila ang magiging kabayaran.